Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa kalsada ng Maynila, mahigpit na hawak ni Marisol ang manibela ng kanyang lumang jeepney na may kaktrang makukulay. Ramdam niya ang init ng makina sa kanyang paanan habang matiyagang naghihintay na umusad ang mahabang daloy ng mga sasakyan sa gitna ng ingay at usok. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa paligid. Handang sumingit sa bawat pagkakataon upang makakuha ng karagdagang pasahero para sa pambili ng gamot ng kanyang maisakit na ina sa tahanan. Hindi siya ordinaryong driver, dahil kilala si Marisol sa buong Tondo bilang isa sa pinakamahusay at pinakamatapang na babaeng humahawak ng manibela sa rutang ito. Sa kabila ng kanyang murang edad, marami na siyang hinarap na pagsubok mula sa mga abusadong pulis hanggang sa mga kompetisyon sa kalsada na nagpatibay sa kanyang kalooban at diskarte sa buhay. Bawat kanto at bawat eskinita ay tila nakaukit na sa kanyang isipan, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magmaneho ng mabilis at ligtas kahit sa pinakamahirap na sitwasyon ng trapiko. Biglang bumukas ang pintuan sa likuran ng jeepney at isang lalaking mukhang gusgusin at may kakvetratch sa damit ang mabilis na sumakay habang humihingal ng malalim. Bakas sa kanyang mukha ang matinding takot at pagmamadali habang patuloy na tumitingin sa likuran na tila ba may malaking panganib na humahabol sa kanya sa gitna ng siksikang kalsada. Hindi nag-atubili si Marisol na tapakan ng silinyador nang mapansin niya ang tatlong itim na motorsiklong may kaklalaking armado na sadyang nakasunod sa kanilang direksyon nang walang tigil. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Rafael, ang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nakasalukuyang nakatago sa ilalim ng isang sadyang madungis na anyo. Pinagtangkaan siyang patayin ang kanyang sariling mga tauhan na binayaran ng kanyang amain upang makuha ang buong kontrol sa kanilang negosyo at kayamanan ng pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, wala siyang ibang napiling matatakbuhan kundi ang maingay at magulong jeepney ni Marisol na saktong huminto sa tapat ng kalyeng kanyang pinagtataguan mula sa mga mamamatay tao. "Huwag kang hihinto. Pakiusap. Iligtas mo ako at babayaran kita ng kahit magkano kapag ligtas na tayo." Ang mabilis na pakiusap ni Rafael habang nakayuko sa sahig ng jeepney. Napansin ni Marisol ang seryosong takot sa mga mata ng lalaki at ang awtoridad na nananatili sa kanyang boses sa kabila ng kanyang marungis at kahabag-habag na hitsura. Alam ni Marisol na hindi ito isang simpleng magnanakaw o kriminal, kundi isang taong nasa gitna ng isang napakalaking gulo na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Walang takot na niliko ni Marisol ang manibela patungo sa isang masikip na eskinita na tanging mga bihasang driver lamang ang nakakaalam upang maligaw ang mga humahabol sa kanila. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento at ang huni ng makina ay naging musika ng isang panganib habang mabilis nilang nilalagpasan ang mga tindahan at mga taong naglalakad. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa pagkontrol sa sasakyang nagsisilbing kalasag nila laban sa kamatayan. Nararamdaman ni Rafael ang bawat pagtalo ng jeepney at ang bawat mabilis na pagliko na ginagawa ni Marisol. At dahan-dahang humahanga sa galing ng babaeng ito sa pagmamaneho. Sa buong buhay niya na napapalibutan ng mga mamahaling sasakyan at mga personal na driver, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong uri ng katapangan at husay sa kalsada. Kahit na nakatago siya sa sahig, nasisilayan niya ang determinasyon sa mga mata ni Marisol sa pamamagitan ng salamin sa harap. Na tila ba hinding-hindi siya susuko sa laban? Muntik nang maabutan ng mga motorsiklo ang likuran ng jeepney nang biglang dumaan si Marisol sa isang bahagi ng palengke na punong-puno ng mga kariton at mga nagtitinda. Dahil sa kanyang kabisado sa oras at galaw ng mga tao rito, nagawa niyang makalusot sa isang maliit na espasyo bago ito tuluyang naharangan ng isang malaking traktor. Ang mga humahabol sa kanila ay napilitang huminto dahil sa biglang pagbara ng daan, na nagbigay sa kanila ng sapat na oras upang tuluyang makalayo at makapagtago. Dinala ni Marisol ang jeepney sa isang liblib na bahagi ng pantalan kung saan wala masyadong tao
at ligtas silang makakapag-usap nang walang istorbo mula sa sino mang mapanganib na elemento. Pinatay niya ang makina at huminga ng malalim habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Bago lumingon sa lalaking nananatili pa ring nakayuko sa likuran ng kanyang sasakyan. Doon niya lamang napansin na sa kabila ng dumi, ang lalaki ay may matangos na ilong at mga matang nagpapakita ng isang mataas na antas ng katalinuhan. Ligtas na tayo rito sa ngayon. Kaya maaari mo nang sabihin sa akin kung sino ka at bakit ka hinahabol ng mga taong may dalang baril? Seryosong tanong ni Marisol. Hindi niya hiniling ang pangako nitong pera dahil ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang kaligtasan ng kanyang pasahero at ang kanyang sariling prinsipyo sa buhay. Tiningnan siya ni Rafael ng matagal. Tila sinusukat kung maaari ba niyang pagkatiwalaan ng babaeng ito na kakasagip lamang sa kanyang buhay mula sa kamatayan. Nagpasya si Rafael na wag munang ibunyag ang kanyang tunay na pangalan at yaman dahil alam niyang mas magiging mapanganib ito para kay Marisol kung malalaman nito ang lahat. Sinabi lamang niya na siya ay isang simpleng empleyado na nakatuklas ng isang malaking katiwalian sa kanilang kumpanya, kaya nais siyang patahimikin ng kanyang mga kasamahan. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Marisol. Isang tanda ng pakikiramay at pag-unawa na bihirang makita ni Rafael sa mundo ng mga elitista na kanyang kinagisnan. Naglabas si Marisol ng isang botelya ng tubig at ibinigay ito kay Rafael upang mahugasan ang kanyang mga sugat at mapawi ang tuyot na lalamunan mula sa matinding takot. Pinagmasdan ni Rafael ang bawat galaw ni Marisol. Mula sa paraan ng kanyang pagsasalita hanggang sa kung paano niya inaayos ang kanyang jeepney na tila ba ito ay isang kayamanan. Kahit na nabubuhay sa hirap, mayroong dignidad at lakas na nagniningning sa pagkatao ni Marisol na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi sa mundo. Ipinaliwanag ni Marisol na pansamantala siyang mananatili rito hanggang sa lumalim ang gabi upang matiyak na wala nang nagbabantay sa mga pangunahing kalsada patungo sa loob ng tondo. Inalok niya rin si Rafael ng ilang pirasong tinapay na sana ay para sa kanyang hapunan. Isang simpleng kilos ng kabutihan na lubhang nagantig sa damdamin ng bilyonaryo. Nasanay si Rafael sa mga mararangyang piging at mamahaling pagkain. Ngunit ang tinapay na ito, ang tila pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng mahabang panahon. Habang naghihintay ng dilim, nagkwento si Marisol tungkol sa kanyang buhay bilang isang babaeng driver sa mundong pinamumunuan ng mga kalalakihan at ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Nakikinig ng mabuti si Rafael. Namamangha sa diskarte ng babaeng ito na maging matatag sa harap ng bawat problema at hindi nawawala ng pag-asa kahit na ang paligid ay madilim. Naisip ni Rafael na kung ang lahat ng tao sa kanyang kumpanya ay may ganitong uri ng katapatan, hindi sana nauwi sa ganitong trahedya ang kanyang sitwasyon. Dumating ang gabi at dahan-dahang binagtas ni Marisol ang mga madidilim na kalsada hanggang sa makarating sila sa isang ligtas na kanto malapit sa isang istasyon ng pulisya. Doon ay nagpaalam na si Rafael. Ngunit bago siya bumaba, kinuha niya ang plate number ng jeepney at ang pangalan ni Marisol na nakasulat sa isang maliit na karatula. Nangako siya sa kanyang sarili na babalikan niya ang babaeng ito. Hindi lamang upang magpasalamat, kundi upang ipakita ang tunay niyang pagkatao na higit pa sa isang takas. Pinanood ni Marisol ang paglayo ng lalaki hanggang sa mawala ito sa dilim. At muling pinaandar ang kanyang jeepney upang umuwi sa kanyang maliit na bahay sa gitna ng tondo. Hindi niya alam na ang gabing ito ang magiging simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang tahimik ngunit mahirap na buhay na puno ng sakripisyo at pagtitiis. Para sa kanya, isa lamang itong karaniwang kaganapan sa kalsada. Ngunit para kay Rafael, ito ang sandaling nahanap niya ang isang tunay na hiyas sa putikan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang may sakit na ina na may pag-aalala dahil sa kanyang huling pag-uwi. Ngunit ngumiti lamang si Marisol upang hindi ito mag-alala.
Inihanda niya ang natitirang gamot at inayos ang higaan ng ina habang iniisip pa rin ang misteryosong lalaking kanyang tinulungan sa gitna ng panganib ng kamatayan. Kahit pagod na pagod ang kanyang katawan mula sa mahabang oras ng pagmamaneho at takot. Nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan sa kanyang loob dahil sa nagawang kabutihan. Lumipas ang mga sumunod na araw at bumalik si Marisol sa kanyang normal na gawain. Ang pagpasada mula umaga hanggang gabi upang kumita ng sapat na halaga para sa pang-araw-araw. Gayunpaman, paminsan-minsan ay sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking iyon at nagtataka kung naging ligtas ba ito sa kamay ng mga taong nagnanais na pumatay sa kanya. Hindi niya namalayan na sa bawat kanto na kanyang dinadaanan, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. Tinitiyak na walang sinumang muling magtatangkang manakit sa kanya o sa kanyang jeepney. Sa kabilang banda, bumalik na si Rafael sa kanyang mansyon at mabilis na nakuha muli ang kontrol sa kanyang korporasyon sa tools ng ilang tapat na kaibigan at opisyal. Habang nakaupo sa kanyang marangyang opisina, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ni Marisol na matapang na hinaharap ang panganib para sa isang taong hindi naman niya kilala. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin ang lahat tungkol kay Marisol. Mula sa kanyang pamilya hanggang sa mga utang na kailangang bayaran sa mga nagpapautang sa tondo, nalaman ni Rafael ang lahat ng hirap na dinaranas ni Marisol. Ang kanyang pagsisikap na itaguyod ang ina at ang kanyang malasakit sa mga kapwa mahihirap sa kanilang lugar na madalas niyang tulungan. Lalong humanga ang bilyonaryo sa katapatan at busilak na puso ng babae, na sa kabila ng sariling kakulangan ay nagagawa pa ring magbahagi ng kung anong meron siya sa iba. Nagpasya si Rafael na gumawa ng isang plano na hindi lamang magbabago sa buhay ni Marisol, kundi magbibigay din ng hustisya sa lahat ng kanyang mga sakripisyo. Isang linggo ang matuling lumipas mula nang maganap ang madugong engkwentro sa kalsada. At si Marisol ay abala pa rin sa pag-aayos ng gulong ng kanyang sasakyan sa gilid ng daan. Wala siyang kamalay-malay na sa mga sandaling iyon. Ang buhay na kanyang nakasanayan ay malapit nang magtapos upang bigyang daan ng isang bagong kabanata na tila hango sa isang pelikula. Ang sikat ng araw sa tondo ay tila may dalang ibang init sa araw na ito. Isang tanda na mayroong isang malaking bagyong darating na magdadala ng biyaya, habang pinupunasan ang langis sa kanyang mga kamay. Narinig ni Marisol ang ugong ng maraming mamahaling sasakyan na pumasok sa kanilang makitid at madungis na kalsada. Isang bagay na hindi kailanman nangyari. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at magtipon-tipon dahil sa kuryosidad kung sino ang mga bisitang dumating sa kanilang lugar na karaniwang iniiwasan ng mga mayayaman. Tumayo ng tuwid si Marisol at tiningnan ang direksyon ng mga sasakyan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas dahil sa isang hindi maipaliwanag na kaba mula sa pinakamagarang sasakyan. Lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Matikas ang tindig at may mga matang direktang nakatingin sa kanya nang may halong pagmamahal at matinding paghanga sa kanyang pagkatao. Nagulat si Marisol nang makilala niya ang lalaki. Ito ang dating marungis na pasaherong kanyang iniligtas. Ngunit ngayon ay mukhang isang makapangyarihang hari na bumaba sa kanyang trono. Hindi siya makapaniwala sa nakikita at tila ba tumigil ang mundo sa kanyang paligid habang dahan-dahang naglalakad ang lalaki patungo sa kanyang kinaroroonan. Ngumiti si Rafael kay Marisol. Isang ngiting puno ng katapatan at pangako na hindi kailanman nakita ng bilyonaryo sa sinumang babaeng kanyang nakilala sa mundo ng matataas na lipunan. Ang buong tondo ay natahimik. Naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari sa gitna ng maruming kalsada at sa harap ng lumang jeepney na saksi sa kanilang unang pagkikita. Sa sandaling iyon, alam ni Rafael na hindi lamang buhay niya ang nailigtas ni Marisol, kundi pati na rin ang kanyang natutulog na puso at pananampalataya sa tao. Sa loob ng munting dampa ni Marisol, ang amoy ng kape
at ang liwanag ng isang gasera ay nagbigay ng pansamantalang katahimikan sa pagitan nila ni Rafael noong unang gabi. Kahit napagod ang kanyang katawan, kinuha ni Marisol ang isang lumang planggana na may maligamgam na tubig upang linisin ang mga sugat ng kanyang panauhin. Walang halong pandidiri sa kanyang mga kilos habang dahan-dahang pinupunasan ng dumi sa mukha ng lalaking tila pasa ng buong mundo sa kanyang mga balikat sa sandaling iyon habang sila ay nagtatago mula sa panganib. Tahimik na pinagmamasdan ni Rafael ang bawat galaw ni Marisol habang nararamdaman niya ang hapdi ng tubig sa kanyang mga galos na nakuha sa pagtakas mula sa mga mamamatay tao. Nagulat siya sa galing ng babaeng ito sa pag-aalaga. Na tila sanay na sanay sa pagharap sa mga sugat at hirap ng buhay sa bawat araw na lumilipas. Naisip niya ang kanyang marangyang opisina sa Makati kung saan ang lahat ng bagay ay nakukuha sa isang pitik lamang ng daliri. Ngunit dito ay tunay na pagmamalasakit ang namamayani sa paligid. Mula sa bintana, naririnig ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada at ang huni ng mga kuliglig na sumasabay sa malakas na ulan na biglang bumuhos sa buong tondo. Napagtanto ni Rafael na ang proyektong itinataguyod ng kanyang kumpanya na pagpapatayo ng isang higanteng mall ay magdudulot ng matinding pinsala sa mga pamilyang naninirahan dito. Ang pagpapaalis sa kanila ay nangangahulugan ng pagkawala ng tanging tahanan at hanap buhay na mayroon sila. Kabilang na ang tanging pinagkukunan ng pondo para sa gamot ng may sakit na ina ni Marisol. Bakit mo ako tinulungan gayong marami ka na ring iniisip na problema sa iyong pamilya at sa iyong jeepney? Tanong ni Rafael sa isang mahinang boses habang nakatingin sa dalaga. Tumingin si Marisol sa kanya nang may seryosong mukha habang inaayos ang benda sa kanyang braso na bahagyang dumudugo pa rin dahil sa malalim na sugat. Sumagot ang dalaga na sa tondo. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi isang pagpipilian, kundi isang responsibilidad na dapat gampanan ng bawat isa upang lahat sila ay sabay-sabay na mabuhay. Habang nag-uusap sila, naalala ni Rafael ang mga dokumentong hawak ni Carlos. Ang kanyang tapat na kanang kamay na naging traidor pala sa huli dahil sa sobrang kasakiman sa pera. Alam ni Rafael na kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang dahil ang kanyang buhay ay nasa panganib pa rin hanggat hindi niya nakukuha ang mga ebidensya. Nagpasya siyang manatili sa anino ni Marisol upang mas makita ang tunay na kulay ng mga taong pinagkatiwalaan niya sa loob ng mahabang panahon ng kanyang panunungkulan sa kumpanya. Pumasok ang ina ni Marisol sa maliit na silid. Bit-bit ang isang mangkok ng lugaw na may kaunting luya at asin para sa kanilang hindi inaasahang panauhin sa gabing iyon. Kahit mahina na ang kanyang katawan, nagawa pa rin itong ngumiti at tanggapin ang estranghero na tila ba isang matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya mula sa malayo. Namangha si Rafael sa kabutihang loob ng mga taong ito na kahit halos wala nang makain ay nagagawa pa ring magbahagi ng kanilang munting biyaya sa isang tao. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Rafael ang pagiging matalino ni Marisol sa paghawak ng pera at sa pagpaplano ng kanyang mga ruta sa pagpasada ng lumang jeepney. Hindi lamang siya basta driver, kundi isang stratehikong tao na alam kung paano iiwas sa mga buwayang trapiko at kung saan makakakuha ng maraming pasahero sa kalsada. Ang bawat sentimo ay kanyang binibilang ng may pag-iingat. Tinitiyak na sapat ang lahat para sa pagkain at sa mga bayarin sa bahay na patuloy na dumarating sa kanila buwan-buwan. Nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap at sa mga bagay na nais nilang baguhin sa lipunan kung bibigyan lamang sila ng pagkakataon. Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang koneksyon kay Marisol na hindi niya naramdaman sa sinumang babae sa kanyang kinabibilangang antas ng pamumuhay sa syudad ng Makati. Ang kanyang pagiging totoo at ang kanyang matibay na paninindigan sa tama ang naging dahilan kung bakit dahan-dahang nahuhulog ang loob ng bilyonaryo sa tapat na driver mula sa tondo. Ginamit ni Rafael ang kanyang mga gabi upang makipag-ugnayan sa kanyang mga tapat na tauhan sa pamamagitan ng isang lumang teleponong hiniram niya mula sa isang kaibigan sa palengke.
Nalaman niya na ang katiwalian sa loob ng kanyang kumpanya ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala noong una siyang nagsimulang mag-imbestiga sa mga transaksyon. Si Carlos ay kasalukuyang nagpaplano ng isang ilegal na demolisyon sa bahagi ng Tondo upang mapabilis ang konstruksyon ng kanilang bagong proyekto sa lalong madaling panahon nang walang sapat na pahintulot. Isang hapon, dumating ang mga tauhan ng kumpanya ni Rafael sa kalsada ni Marisol upang magbigay ng mga paunawa tungkol sa darating na pagpapaalis sa lahat ng residente. Kitang-kita ni Rafael ang galit at lungkot sa mga mata ng mga tao. Lalo na kay Marisol na matapang na humarap sa mga opisyal na iyon sa gitna ng daan. Tumanggi siyang tanggapin ang papel at sinabing lalaban sila hanggang sa huli upang protektahan ang kanilang karapatan sa lupang kinalakihan nila simula pa noong bata pa lamang sila. Doon napagtanto ni Rafael na hindi sapat ang magtago lamang at manood mula sa malayo habang nagdurusa ang mga taong nagligtas sa kanyang sariling buhay mula sa kamatayan. Kailangan niyang kumilos nang mabilis bago pa man maisakatuparan ni Carlos ang kanyang maitim na balak na wasakin ang buong komunidad na ito para lamang sa sariling interes. Naramdaman niya ang matinding responsibilidad na gamitin ang kanyang kapangyarihan at yaman upang itama ang lahat ng mali at ibalik ang kapayapaan sa buhay ng mga tao sa Tondo. Nadatnan ni Rafael si Marisol na umiiyak nang palihim sa loob ng kanyang jeepney pagkatapos ng pakikipagtalo sa mga tauhan ng kumpanya tungkol sa banta ng demolisyon sa paligid. Nilapitan niya ang dalaga at hinawakan ang kanyang kamay. Isang simpleng galaw na nagbigay ng lakas at pag-asa sa pusong kasalukuyang nahihirapan sa mga pagsubok ng buhay. Sinabi ni Rafael na magtiwala lamang siya dahil may darating na solusyon sa kanilang problema. Kahit na hindi niya pa masabi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa dalaga sa mga sandaling iyon. Sinimulan na ni Rafael ang pag-aayos ng kanyang pagbabalik sa kumpanya. Habang tinitiyak na ang lahat ng ebidensya laban kay Carlos ay ligtas na nakatago sa isang lihim na lugar. Alam niyang ang susunod na linggo ay magiging kritikal para sa kanyang kaligtasan at para sa kinabukasan ng buong Tondo na kanyang minahal dahil sa pagkakakilala niya kay Marisol. Bawat detalye ng kanyang plano ay maingat niyang pinag-isipan. Tinitiyak na walang anumang butas na maaaring gamitin ng kanyang mga kaaway upang siya ay muling pabagsakin o saktan pa. Sa kabila ng banta, hindi tumigil si Marisol sa pagpasada at sa pagtulong sa kanyang mga kapitbahay na naghahanap din ng paraan upang mapanatili ang kanilang mga sariling tirahan. Ang kanyang lahal na moral ay nananatiling matatag. Tumatanggi sa anumang suhol na inaalok ng mga kinatawan ni Carlos upang mapatahimik ang kanyang mga kasamahan sa bawat protesta. Nakikita ni Rafael sa kanya ang isang tunay na pinuno. Isang babaeng may malasakit at talino na karapat-dapat na igalang at mahalin ng sinumang lalaki sa buong mundo sa hinaharap. Dumating ang huling gabi ng linggo at nagpasya si Rafael na kailangan na niyang umalis ng panandalian upang ayusin ang lahat ng kanyang mga dokumento sa kanyang opisina. Nagpaalam siya kay Marisol nang may kasamang pangako na babalik siya sa lalong madaling panahon upang dalhin ang magandang balita na magpapabago sa kanilang lahat sa Tondo. Kahit nagtataka, hinayaan siya ni Marisol na umalis. Iniisip na marahil ay nakahanap na ang lalaki ng trabaho o ng paraan upang makauwi sa kanyang tunay na pamilya sa kabilang bayan. Sa loob ng isang gabi, muling nabawi ni Rafael ang kanyang trono sa tulong ng mga awtoridad at ng kanyang mga tapat na abogado na matagal na siyang hinahanap. Si Carlos ay pansamantalang nakatakas. Ngunit alam ni Rafael na hindi ito titigil hanggang hindi nito nakukuha ang nais niyang yaman at kapangyarihan sa kanilang korporasyon. Inayos ni Rafael ang lahat ng legal na dokumento upang ideklarang ang bahagi ng Tondo ay hindi na maaaring galawin ng anumang konstruksyon para sa kapakanan ng mga residente na naninirahan doon ngayon. Habang nakasuot ng kanyang mamahaling suit at sapatos, tiningnan ni Rafael ang kanyang sarili sa salamin at naalala ang mga araw na siya ay mukhang pulubi sa kalsada.
Ang karanasang iyon ang nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan ng buhay na hindi lahat ng mahalaga ay nabibili ng pera o ng kapangyarihan sa lipunan. Ngayon ay handa na siyang bumalik sa Tondo. Hindi bilang isang takas, kundi bilang isang lalaking handang ialay ang lahat para sa babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nagising si Marisol na may mabigat na pakiramdam dahil sa hindi pagpapakita ni Rafael sa loob ng 2 araw pagkatapos nitong magpaalam sa kanya noong gabing iyon sa dampa. Inisip niya kung naging ligtas ba ang lalaki o baka naman nakalimutan na siya nito matapos niyang iligtas ang buhay nito mula sa mga armadong tauhan ni Carlos. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy sa kanyang buhay driver dahil marami pang pasahero ang naghihintay sa kanya sa kalsada at kailangan pa niyang kumita ng sapat na pera para sa kanyang ina. Ang hangin sa Tondo ay tila nagbago. May dalang kakaibang kaba at excitement na hindi maipaliwanag ng sino mang nakatira sa mga barong-barong na malapit sa daungan ng mga barko. Maraming tao nakapansin sa ilang mga itim na sasakyan na nag-iikot sa paligid. Ngunit walang nakakaalam kung para saan ang mga ito o kung sino ang nagmamay-ari. Patuloy lamang si Marisol sa paglilinis ng kanyang jeepney. Sinusubukang alisin ang mga mantsa ng langis at dumi na kumapit sa makina nito sa loob ng ilang araw ng pagtatrabaho. Napagpasyahan ni Rafael na ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang kanyang pasasalamat at pagmamahal ay ang pagpunta sa Tondo sa harap ng lahat ng mga tao sa komunidad. Nais niyang malaman ng buong mundo na ang isang babaeng driver ng jeepney ang nagligtas sa kanya at siya ang reyna ng kanyang buhay mula sa sandaling ito. Inihanda niya ang pinakamagandang singsing na hiyas ng kanilang pamilya. Isang simbolo ng kanyang seryosong intensyon na pakasalan si Marisol at bigyan ito ng buhay na karapat-dapat sa kanyang kabutihan. Nagsimulang gumalaw ang mahabang linya ng mga mamahaling sasakyan mula sa Makati patungo sa masikip at maingay na mga kalsada ng Tondo na puno ng mga tao at basura. Ang bawat driver ng convoy ay maingat na nagmamaniobra sa gitna ng trapiko. Sinusunod ang utos ni Rafael na huwag gumamit ng dahas o sobrang yabang sa kanilang paglalakbay. Maraming tao ang huminto sa kanilang ginagawa upang panoorin ang hindi pangkaraniwang tanawin na tila ba isang parada ng mga opisyal ng gobyerno o mga tanyag na artista mula sa malalaking kumpanya. Narinig ni Marisol ang ingay ng mga sirena at ang hiyawan ng mga tao sa labas ng kanyang dampa. Kaya dali-dali siyang lumabas upang tignan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang mga itim na sasakyan na humihinto sa harap ng kanyang lumang jeepney, na nagdulot ng matinding pagtataka at kaba sa kanyang buong pagkatao sa sandaling iyon. Hindi niya inaasahan na ang muling pagkikita nila ng kanyang misteryosong pasahero ay magiging ganito kagarbo at kabilis sa gitna ng kanilang mahirap at payak na pamayanan sa buong Tondo. Nang bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan, lumabas ang isang lalaking napakagwapo at napakalinis, na tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit para sa mga tao. Nakilala agad ni Marisol ang mga mata ni Rafael. Ang parehong mga matang tinitigan niya noong gabing iniligtas niya ito mula sa kapahamakan ng mga tauhan ni Carlos. Tumigil ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang lumalakad ito patungo sa kanya. Bitbit ang isang maliit na kahon na tila ba may dalang isang napakahalagang sikreto para sa kanilang dalawa. Ang buong barangay ay nakatitig sa kanila. Walang sinumang nagsasalita habang ang hangin ay puno ng tensyon at kagalakan para sa 2 taong ito na nagmula sa magkaibang mundo. Alam ni Rafael na ito na ang tamang panahon upang bawiin ang lahat ng hirap na dinanas ni Marisol sa pamamagitan ng isang alok na hindi nito malilimutan. Ito ang simula ng isang bagong laban. Isang laban para sa kanilang pag-ibig at para sa kinabukasan ng lahat ng mga taong naniniwala sa himala ng tunay na pagmamalasakit. Ang buong kalsada ng Tondo na dati ay puno ng ingay ng mga tricycle at sigawan ng mga nagtitinda ay biglang natahimik nang pumasok ang mahabang hanay ng mga itim na sasakyang mamahalin. Ang mga bata na karaniwang nagtatakbuhan sa putikan
ay napatigil at tumabi habang pinagmamasdan ang kintab ng mga sasakyang tila hindi nararapat sa kanilang madungis na kapaligiran sa araw na iyon. Ang alikabok sa kalsada ay dahan-dahang humupa habang ang mga bintana ng mga sasakyan ay nananatiling sarado. Nagbibigay ng isang misteryosong pakiramdam sa lahat ng mga nakasaksi sa hindi inaasahang kaganapan. Nakatayo si Marisol sa tapat ng kanyang jeepney. Hawak pa rin ang isang basahan na puno ng itim na langis mula sa pagkukumpuni ng makina na kanina pa niya ginagawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang kakaibang kutob na ang mga sasakyang ito ay may kinalaman sa lalaking kanyang iniligtas noong nakaraang linggo. Kahit na marumi ang kanyang suot na t-shirt at pantalon, nananatili ang kanyang matikas na tindig at matapang na tingin. Handang harapin ang anumang balitang dala ng mga estrangherong ito sa kanilang lugar. Nang huminto ang pinakaagarang sasakyan sa tapat niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana na may napakakisig na anyo at awtoridad sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Hindi agad makapaniwala si Marisol na ang lalaking ito ay ang parehong taong sugatan at madungis na nagtago sa likuran ng kanyang jeepney upang takasan ang mga mamamatay tao sa gitna ng kalsada. Ang kanyang buhok ay maayos na ang pagkakaayos at ang kanyang mukha ay malinis na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng parehong init at pasasalamat sa dalaga. Lumapit si Rafael kay Marisol nang walang pag-aalinlangan. Hindi pinapansin ang putik sa kanyang mamahaling sapatos o ang masangsang na amoy ng basura na karaniwan na sa bahaging ito ng lungsod ng Maynila. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga bodyguard na nakasuot din ng itim. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang senyasan silang manatili sa malayo at bigyan sila ng espasyo. Ang mga kapitbahay ni Marisol ay nagsimulang magsipaglabasan sa kanilang mga barong-barong. Ang ilan ay may dalang mga telepono upang kunan ng video ang napaka-imposibleng tagpong ito sa kanilang buhay. Marisol, bumalik ako gaya ng pangako ko sa iyo noong gabing iwanan kita sa kanto ng istasyon ng pulisya bago ako tuluyang lumayo. Panimula ni Rafael sa isang baritonong boses. Nakikita niya ang pagkabigla at pagdududa sa mga mata ng dalaga. Kaya dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay kahit na ito ay may bahid pa ng langis at dumi. Hindi binawi ni Marisol ang kanyang kamay. Tila ba nakuryente sa hawak ng lalaki na nagpaalala sa kanya ng mga gabing sila ay magkasama sa loob ng kanyang maliit at payak na dampa. Biglang lumuhod si Rafael sa harap ni Marisol. Isang kilos na nagdulot ng malakas na hiyawan at bulungan mula sa daan-daang mga taong nakapaligid sa kanila sa gitna ng masikip na kalsada. Naglabas siya ng isang maliit na pelos na kahon at binuksan ito upang ipakita ang isang singsing na may malaking diamante na kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tondo. Ang mga tao ay tila nawalan ng hininga sa ganda ng alahas. Na ang halaga ay sapat na marahil upang mabili ang buong hanay ng mga bahay sa kanilang munting barangay sa kasalukuyan. Nais kong ialay ang aking buhay sa iyo bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa akin at dahil natutunan kitang mahalin sa maikling panahon na tayo ay nagkakilala. Wika ni Rafael. Marisol, pumapayag ka bang maging asawa ko? At hayaan mong protektahan kita at ang buong tondo mula sa mga taong nais manira ng inyong mga tahanan at pangarap dito. Ang kanyang mga salita ay tapat at puno ng determinasyon. Na nagpapakita na ang kanyang alok ay hindi lamang isang bayad utang kundi isang seryosong pangako ng pag-ibig at pangmatagalang seguridad para sa lahat. Natigilan si Marisol. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso ng lahat ng impormasyong kanyang naririnig mula sa lalaki ngayon ay kilala na bilang isang bilyonaryong tagapagmana ng malaking korporasyon. Bilang isang stratehikong tao. Alam niyang ang alok na ito ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang labanan si Carlos at ang banta ng demolisyon na kinatatakutan ng kanyang mga kapitbahay. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nag-aalinlangan pa rin kung ang pag-ibig na nararamdaman ni Rafael ay tunay o dala lamang ng bugso ng damdamin dahil sa kanyang nagawang kabayanihan noong nakaraang linggo.
Nagkaroon ng mahabang katahimikan habang ang lahat ay naghihintay sa sagot ni Marisol. Ang babaeng driver na ngayon ay sentro ng atensyon ng buong bansa dahil sa mga live stream. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakatayo sa pintuan ng kanilang dampa. Nakangiti ng may luha sa mga mata. Tila ba nakikita na ang wakas ng kanilang paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang gagawin na maaaring magpabago sa kapalaran ng libu-libong mga pamilyang umaasa sa kanyang katapangan at talino sa buhay. Rafael, alam mong hindi ako sanay sa ganitong karangyaan at ang mundo mo ay napakalayo sa mundong kinalakihan ko dito sa mga eskinita ng Tondo. Sagot ni Marisol sa wakas. Iniharap niya ang kanyang mukha sa lalaki. Ipinapakita ang kanyang dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng pera o mga mamahaling sasakyang nakaparada sa kanilang tapat na kalsada. Ngunit kung ang pagsasama nating ito ang magiging susi upang mailigtas ang aking mga kasamahan at ang aming dangal, tatanggapin ko ang iyong alok ng may buong katapatan at pagtitiwala. Dahan-dahang isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Marisol. At sa sandaling iyon, ang buong Tondo ay nagdiwang na tila ba nanalo sila sa isang malaking laban sa buhay. Ang mga bodyguard ay nagsimulang mamahagi ng mga pagkain at tulong sa mga tao bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang bilyonaryong amo para sa kanyang bagong mapapangasawa at reyna. Sa likod ng kagalakan, alam ni Rafael na ang kanyang ginawa ay isang deklarasyon ng digmaan laban kay Carlos. Natiyak na nanonood na sa mga sandaling ito mula sa kanyang madilim na lungga. Binuhat ni Rafael si Marisol sa gitna ng palakpakan. Isang eksenang tila hango sa mga pelikulang pinapanood ng mga tao tuwing linggo sa kanilang mga lumang telebisyon sa loob ng bahay. Ngunit para kay Marisol, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng singsing na suot niya. Dahil alam niyang simula pa lamang ito ng mas matinding panganib. Hindi titigil ang mga kaaway ni Rafael hanggat hindi sila parehong napapabagsak. At kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang diskarte sa kalsada upang mapanatili silang ligtas sa bagong mundong ito. Mula sa malayo, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakamasid ang isa sa mga tauhan ni Carlos habang kinukunan ng litrato ang bawat galaw ng bagong magkasintahan sa kalsada. Mabilis niyang ipinadala ang mga larawan sa kanyang amo. Nakasalukuyang nagngangalit sa galit dahil sa pagkabigo ng kanyang mga planong tutom ang lupain ng Tondo sa lalong madaling panahon. Alam ni Carlos na ang pagpasota ni Marisol sa buhay ni Rafael ay magiging isang malaking hadlang. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang sirain ang reputasyon ng dalaga sa harap ng publiko. Pumasok ang dalawa sa loob ng maliit na dampa ni Marisol upang magkaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang sa gitna ng paparating na gulo. Pinagmasdan ni Rafael ang paligid, ang mga butas sa bubong at ang mga dingding na gawa sa tagpi-tagping kahoy. At lalong tumibay ang kanyang hangaring baguhin ang lahat ng ito. Ipinangako niya kay Marisol na hinding-hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanya o sa kanyang pamilya. Kahit na itaya niya ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan sa kumpanya. Ipinaliwanag ni Rafael ang detalye ng kanyang plano na gawing isang modernong komunidad ang Tondo na pagmamay-ari mismo ng mga residente. Upang wala ng sinumang korporasyon ang makapagpaalis sa kanila. Nakikinig ng mabuti si Marisol. Nagbibigay ng kanyang mga mungkahi base sa kanyang karanasan sa pamumuhay sa lugar na ito sa loob ng maraming taon ng kanyang kabataan. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang tungkol sa kasal ni na Rafael at Marisol, kundi tungkol sa isang revolusyon ng katarungan at pag-asa para sa lahat ng mga mahihirap na Pilipino sa lungsod. Naglabas si Marisol ng isang lumang mapa ng Tondo na kanyang itinago, na nagpapakita ng mga lihim na daanan at mga ari-arian na iligal na nakuha ng mga tauhan ni Carlos. Nagulat si Rafael sa talino ng dalaga.
Dahil ang mga impormasyong ito ay mas detalyado pa kaysa sa mga ulat na ibinibigay sa kanya ng kanyang sariling mga investigador. Napagtanto niya na si Marisol ay hindi lamang isang driver, kundi isang natural na leader na may kakayahang baguhin ang daloy ng kasaysayan sa pamamagitan ng tamang impormasyon at seryosong pagkilos. Habang lumalalim ang gabi, naghanda ang mga tauhan ni Rafael ng isang pansamantalang seguridad sa paligid ng dampa upang matiyak na walang sino mang makakalapit na may masamang intensyon sa dalawa. Ang mga tao sa tondo ay nagsimula na ring magbantay. Nagkakaisa upang protektahan ang kanilang bagong bayani at ang lalaking nagdala ng pag-asa sa kanilang madilim na pamumuhay sa kalsada. Ramdam ang pagkakaisa sa bawat sulok. Isang puwersa na hindi inakala ni Carlos na mabubuo dahil lamang sa kabutihan ng isang babaeng driver ng jeepney na may busilak na puso. Hinalikan ni Rafael ang noo ni Marisol bago siya tuluyang magpaalam upang asikasuhin ang mga legal na dokumento para sa kanilang seguridad sa mga susunod na araw na darating. Ang halik na iyon ay may dalang pangako ng katapatan. Isang sumpa na hinding-hindi siya susuko hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa lahat ng mga biktima ng kasakiman. Naiwan si Marisol na nakatingin sa kanyang singsing. Iniisip ang mahabang biyahe na kanyang tatahakin mula sa pagiging driver patungo sa pagiging kabiyak ng isang bilyonaryong may malaking layunin sa kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagtipon-tipon ang mga board members ng korporasyon ni Rafael. Karamihan sa kanila ay takot at naguguluhan sa mga balitang kumakalat sa social media tungkol sa pangyayari. Si Carlos ay nakatayo sa harap nila. Pilit na kinukumbinsi ang lahat na si Marisol ay isang oportunista lamang na nais makuha ang yaman ng kanilang kumpanya sa madaling paraan. Sinimulan na niyang ihanda ang mga peking dokumento at mga saksi na babayaran upang sirain ang imahe ni Marisol sa harap ng korte at ng publiko sa susunod na linggo ng labanan. Ngunit hindi alam ni Carlos na si Marisol ay handa ng lumaban. Bit-bit ang kanyang tapang sa kalsada at ang talino ng isang taong nabuhay sa hirap at pasakit. Ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay mapupuno ng mga pagsubok. Ngunit sa piling ng isa't isa, ang bilyonaryo at ang driver ay magiging isang hindi matatalong koponan. Ang sikat ng buwan sa tondo ay tila nagbibigay ng basbas sa kanilang pagmamahalan. Isang liwanag na magsisilbing gabay sa gitna ng madilim na mundo ng kapangyarihan at kasakiman ng tao. Habang papalayo ang convoy ni Rafael, naiwan ang mga tao sa tondo na may mga ngiti sa kanilang mga labi at panalangin sa kanilang mga puso para sa kaligtasan ng dalawa. Alam nilang ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa isang romantikong alok, kundi tungkol sa pagsisimula ng isang bagong pag-asa na matagal na nilang hinihintay sa gitna ng kahirapan. Si Marisol ay muling humawak sa manibela ng kanyang jeepney. Handang magmaneho patungo sa isang kinabukasang hindi na lamang tungkol sa pamamasada, kundi tungkol sa pagbabago ng buong lipunang kanyang kinagisnan. Tumabi ang kanyang ina na si Aling Rosa sa kanya. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balikat habang pinagmamasdan ang kumikinang nasingsing sa daliri ng anak. Sa mga mata ni Aling Rosa, nakikita ang pasasalamat sa tadhana dahil sa wakas ay may darating ng katarungan para sa lahat ng mga pasakit na kanilang dinaanan sa loob ng mahabang panahon. Alam ni Aling Rosa na ang kanyang anak ay may sapat na talino at lakas upang harapin ang anumang bagyo na kaakibat ng bilyonaryong si Rafael sa kanilang mapanganib na buhay. Hindi nagtagal. Ang balita tungkol sa pag-iibigan ng bilyonaryo at ng driver ay kumalat na sa buong kapuluan. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nawalan na ng pag-asa sa katarungan. Sa bawat kanto ng tondo, ang pangalan ni Marisol ay naging simbolo ng katapangan at dangal na hindi kayang sirain ng anumang yaman o kapangyarihan ng mga masasama. Ang gabi ay natapos ng may katahimikan. Ngunit ang puso ng bawat isa ay punong-puno ng mga plano para sa isang mas maliwanag at mas ligtas na kinabukasan para sa lahat. Pagkatapos ng gabi ng pag-aalok ng kasal, ang balita
ay mabilis na kumalat sa lahat ng sulok ng bansa sa pamamagitan ng telebisyon at internet. Si Marisol, nasanay sa usok at ingay ng tondo, ay biglang naging sentro ng atensyon ng mga taong hindi niya kailanman nakasalamuha sa kanyang buong buhay. Ang katahimikan ng kanyang umaga ay napalitan ng mga mamamahayag na nagnanais makakuha ng impormasyon tungkol sa babaeng nakuha ang puso ng pinakamayamang bilyonaryo sa buong bansa sa isang iglap lamang. Habang nakaupo sa loob ng kanyang marangyang opisina, si Carlos ay halos mabasag ang kanyang baso ng alak dahil sa matinding galit na nararamdaman. Hindi niya akalain na ang isang simpleng driver ng jeepney ay magiging hadlang sa kanyang mga plano na kontrolin ang buong kumpanya ni Rafael sa lalong madaling panahon. Sinimulan niyang tawagan ang kanyang mga koneksyon sa media upang gumawa ng mga kwentong sisira sa dangal ni Marisol at magpapakita sa kanya bilang isang mapanlinlang na babae na naghahanap lamang ng kayamanan. Sa kabilang banda, si Marisol ay nananatiling mahinahon sa kabila ng ingay na nagaganap sa labas ng kanyang maliit na tahanan sa gitna ng siksikang tondo. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang mahabang araw. Alam na ang mundo ng mga mayayaman ay mas mapanganib kaysa sa mga kalsadang kanyang dinadaanan tuwing umaga. Kahit nasuot niya ang mamahaling singsing, ang kanyang puso ay nananatiling nakatapak sa lupa. Iniisip ang kaligtasan ng kanyang ina at ng mga kapitbahay na umaasa sa kanya. Dumating ang isang itim na sasakyan upang sunduin si Marisol para sa isang mahalagang pagpupulong sa punong tanggapan ng korporasyon ni Rafael sa Makati. Sa pagpasok niya sa malaking gusali, naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga empleyadong nakasuot ng mga mamahaling damit at sapatos sa paligid. Hindi siya natinag at nagpatuloy sa paglalakad ng may mataas na noo. Dala ang katapangan na nakuha niya mula sa maraming taon ng pakikipaglaban sa hirap ng buhay sa bawat kalsada ng Maynila. Sa loob ng boardroom, hinarap ni Marisol ang mga miyembro ng lupon na halatang hindi sang-ayon sa desisyon ni Rafael na pakasalan ang isang driver. Si Carlos, na naroon din, ay nagsimulang magbitiw ng mga salitang puno ng insulto tungkol sa pinagmula ni Marisol at sa kawalan nito ng edukasyon. Ngunit sa halip na umiyak o magalit, sumagot si Marisol nang may katalinuhan na nagpatahimik sa lahat ng mga taong nasa loob ng silid na iyon sa sandaling iyon ng matinding tensyon. Ang karunungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng paaralan, kundi sa tunay na karanasan sa pagharap sa mga pagsubok ng tadhana. Wika ni Marisol. Maaaring wala akong diploma sa kolehiyo, ngunit alam ko kung paano maging tapat sa aking tungkulin at kung paano protektahan ang mga taong mahalaga sa akin sa buhay. Nakita ni Rafael ang paghanga sa mga mata ng ilang opisyal, habang si Carlos ay lalong nagngit-ngit dahil sa mabilis at matalinong sagot ng dalagang kanyang minaliit. Pagkatapos ng pulong, inilabas ni Carlos ang kanyang unang alas sa pamamagitan ng paglalathala ng mga pekeng dokumento tungkol sa nakaraan ng pamilya ni Marisol. Sinabi sa mga balita na ang kanyang ama ay isang kriminal, na naging dahilan upang magkaroon ng pagdududa ang publiko sa kanyang tunay na pagkatao. Ang mga kapitbahay sa Tondo ay nagsimulang magbulungan. At ang ilang mga kaibigan ni Marisol ay tila dahan-dahang lumalayo dahil sa takot na madamay sa malaking iskandalo na kinakaharap ng dalaga. Hindi nagpatalo si Marisol at ginamit ang kanyang diskarte upang alamin kung saan nanggaling ang mga maling impormasyong kumakalat sa lahat ng dako ng media. Sa tulong ng ilang tapat na driver ng jeepney, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa taong binayaran ni Carlos upang gumawa ng mga peking kasulatan sa gobyerno. Nalaman niya na ang ebidensya ay nakatago sa isang lihim na opisina sa labas ng lungsod. At kailangan niyang makuha ito bago pa man tuluyang masira ang kanyang pangalan. Sinabihan niya si Rafael tungkol sa kanyang natuklasan. At kahit na nag-aalala ang bilyonaryo, hinayaan niya si Marisol na pangunahan ng investigasyon dahil sa kanyang tiwala. Sumakay si Marisol sa kanyang lumang jeepney, ang sasakyang naging saksi sa lahat ng kanyang pagsisikap.
upang pumunta sa lugar kung saan nakatago ang katotohanan. Alam niyang ito ay isang bitag. Ngunit handa siyang itaya ang lahat upang mapatunayan na ang dangal ng isang mahirap ay hindi kayang bilhin ng sinumang makapangyarihang tao. Habang nagmamaneho sa gitna ng dilim, napansin ni Marisol ang dalawang sasakyang sumusunod sa kanya, nang may bilis na hindi pangkaraniwan sa kalsadang iyon. Ginamit niya ang kanyang galing sa pagmamaniobra upang maligaw ang mga ito sa mga pasikot-sikot na daan na siya lamang ang nakakaalam sa buong lugar. Ang bawat pagliko ay ginagawa niya ng may katumpakan. Iniiwasan ng anumang aksidente, habang patuloy na binabagtas ang landas, patungo sa kanyang layunin na makuha ang mga dokumentong maglilinis sa kanyang pangalan. Nakarating siya sa lumang gusali at mabilis na pumasok upang hanapin ang mga dokumento bago pa man makarating ang mga taong nais siyang pigilan sa kanyang misyon. Sa loob ng isang madilim na silid, nahanap niya ang mga orihinal na kasulatan na nagpapatunay na ang kanyang ama ay biktima lamang ng isang maling paratang noon. Kinuha niya ang mga ito at agad na lumabas. Ngunit hinarangan siya ng mga armadong lalaki na ipinadala ni Carlos upang tiyakin na hindi siya makakaalis ng buhay. Sa gitna ng panganib, lumitaw ang kanyang katatagan ng loob habang sinusubukan niyang makipagnegosasyon sa mga lalaki upang makahanap ng pagkakataong makatakas mula sa kanilang mga kamay. Biglang dumating ang mga tauhan ni Rafael, na kanina pa pala nakabuntot ng lihim, upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mapapangasawa sa oras ng kagipitan. Nagkaroon ng maikling sagupaan. Ngunit dahil sa galing ng mga tauhan ni Rafael at sa talino ni Marisol, matagumpay silang nakalabas sa gusali kasama ang mga mahalagang ebidensya. Kinabukasan, nagpatawag si Rafael ng isang malaking press conference upang harapin ang lahat ng mga paratang at ipakita ang katotohanan sa harap ng buong sambayanan. Tumayo si Marisol sa tabi ni Rafael. Hawak ang mga dokumentong magpapatunay ng kanyang kawalang sala at ng kasamaan ng mga taong nagnanais na sirain ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat salita niya ay puno ng emosyon at katotohanan, na nagdulot ng malaking pagbabago sa pananaw ng publiko tungkol sa kanyang tunay na karakter bilang isang babaeng marangal. Ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan. Gaano man ito kagarbo, o gaano man karaming pera ang gastusin para dito. Pahayag ni Marisol sa mga mamamahayag. Dahil sa kanyang pahayag, ang imahe ni Carlos ay nagsimulang gumuho. At maraming tao ang nagsimulang magsalita laban sa kanyang mga mapang-aping gawain sa loob ng korporasyon. Ang suporta para kay Marisol ay lalong tumibay. Hindi lamang sa Tondo, kundi sa buong bansa na nakakita ng kanyang pambihirang katapangan at talino. Gayunpaman, alam ni Marisol na hindi dito nagtatapos ang laban, dahil si Carlos ay isang taong gagawin ang lahat upang hindi mawala ang kanyang hawak na kapangyarihan. Nakatanggap siya ng isang lihim na banta na nagsasabing ang kanyang ina ay nasa panganib kung hindi niya iiwanan si Rafael sa lalong madaling panahon. Ang takot ay sumagi sa kanyang puso. Ngunit mas nanaig ang kanyang determinasyon na tapusin ang lahat ng ito sa tamang paraan at sa tulong ng batas. Nagpasya si Marisol na ilipat ang kanyang ina sa isang ligtas na lugar na pinoprotektahan ng mga tapat na tauhan ni Rafael upang maiwasan ang anumang masamang mangyayari. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay pinag-iisipan ng mabuti. Tinitiyak na walang anumang pagkakamali na maaaring gamitin ng kanyang mga kaaway laban sa kanya. Nararamdaman niya ang bigat ng pagiging bahagi ng mundo ni Rafael. Ngunit alam niyang ito ang landas na dapat niyang tahakin para sa mas magandang kinabukasan. Habang nagpapahinga sa gabi, tinanong ni Rafael si Marisol kung nagsisisi ba siya sa pagtanggap sa kanyang alok sa kabila ng lahat ng mga panganib na ito. Ngumiti si Marisol at sinabing ang bawat sugat at bawat hirap ay sulit dahil nahanap niya ang isang taong naniniwala sa kanyang tunay na kakayahan. Ang kanilang pag-ibig ay naging mas matibay dahil sa mga pagsubok. Na tila ba isang bakal na dumaan sa matinding apoy upang maging mas malakas at mas matatag. Sa sumunod na linggo,
Nagsimulang magsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad sa mga transaksyon ni Carlos dahil sa mga ebidensyang inilabas ni Marisol at Rafael sa publiko. Ang mga iligal na gawain sa Tondo ay dahan-dahang nabubunyag na nagpapakita ng malaking ugnayan ng korporasyon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa loob ng mahabang panahon. Maraming tao ang nagpasalamat kay Marisol dahil siya ang naging boses ng mga walang boses sa gitna ng matinding pang-aapi at kawalan ng katarungan sa lipunan. Ngunit si Carlos ay hindi pa tapos. At sa kanyang huling pagtatangka, nagplano siya ng isang malaking gulo sa gitna ng isang charity event na dadaluhan ng dalawa. Nais niyang ipakita na ang presensya ni Marisol ay magdadala lamang ng malas at kaguluhan sa mundo ng mga elitista sa pamamagitan ng isang madugong pangyayari. Inihanda niya ang kanyang mga tauhan para sa isang huling pagsalakay. Hindi alam na si Marisol ay nakahanda na para sa anumang kaganapan na darating sa gabing iyon. Habang naghahanda para sa nasabing event, tiningnan ni Marisol ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng gown na gawa sa lokal na tela. Hindi na siya ang draper na may mantsa ng langis sa muka, kundi isang babaeng handang humarap sa anumang unos ng may dangal at matibay na paninindigan. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon, handang protektahan ang kanyang mahal sa buhay at ang pangarap ng bawat tao sa Tondo na kanyang kinakatawan. Si Rafael ay lumapit sa kanya at ibinigay ang kanyang suporta. Ipinaparamdam na hinding-hindi siya mag-iisa sa laban na ito hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Sabay silang lumakad patungo sa kaganapan. Batid ang mga panganib na naghihintay ngunit panatag ang loob dahil sa kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa. Ang gabing ito ang magiging sukatan ng kanilang katapangan. At kung sino ang tunay na mananaig sa labanan ng kabutihan at kasakiman sa gitna ng kaguluhan. Nararamdaman ni Marisol ang tensyon sa paligid habang pumapasok sila sa bulwagan. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kalamigan ng ulo, gaya ng pagmamaneho niya sa gitna ng trapiko. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay may halong pag-iingat. Tinitignan ang bawat sulok para sa anumang kahina-hinalang galaw mula sa mga tauhan ni Carlos. Alam niyang ang kalaban ay malapit na. At ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng kapalaran ng kanilang pag-iibigan at ng buong komunidad ng Tondo. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng bulwagan. At isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas na nagdulot ng matinding takot sa lahat ng mga dumalo sa kaganapan. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Marisol ang paghila ni Rafael sa kanya patungo sa isang ligtas na lugar. Habang ang mga putok ng baril ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ito na ang simula ng giyera na matagal nang inihahanda ni Carlos. Isang madugong gabi na susubok sa lahat ng kanilang lakas, talino, at pananampalataya sa katarungan. Sa gitna ng nakatutulig na ingay ng pagsabog at sigawan ng mga taong nanginginig sa takot. Hindi nawala ang konsentrasyon ni Marisol sa kanyang paligid. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Rafael at mabilis na itinuro ang daan patungo sa isang lihim na lagusan na tanging siya lamang ang nakapansin kanina. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga upang makaligtas sila mula sa mga armadong lalaki na kasalukuyang naghahanap sa kanila sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na apoy sa paligid. Namangha si Rafael sa lamig ng ulo ni Marisol, habang mahusay nitong iniiwasan ang mga tipak ng salamin at mga nagtumbahang kasangkapan sa loob ng madilim na bulwagan. Sa halip na magpanibago, mas lalong tumibay ang kanyang tiwala sa kakayahan ng dalagang ito na hindi lamang marunong magmaneho kundi may likas na talino sa pagliligtas ng buhay. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis ding kumilos ayon sa mga senyas na ibinibigay ni Marisol habang patuloy silang lumalayo sa gitna ng nagaganap na kaguluhan at panganib sa kaganapan. Nakarating sila sa isang ligtas na taguan sa labas ng lungsod kung saan agad silang nagtipon upang pag-isipan ang kanilang susunod na hakbang laban sa kasamaan ni Carlos. Napagtanto ni Rafael na ang kanyang yaman at teknolohiya
ay hindi sapat upang talunin ang isang kaaway na handang gumamit ng dahas at maruming paraan sa labanan. Dito niya naramdaman ang tunay na halaga ng pakikipag-alyansa kay Marisol. Na mayroong koneksyon sa mga taong madalas ay hindi napapansin, ngunit may hawak ng mahahalagang impormasyon sa bawat sulok ng lungsod. Sinimulan ni Marisol ang pagtawag sa kanyang mga kakilala sa Tondo. Mula sa mga tindera sa palengke, hanggang sa mga driver ng jeepney na nagbabantay sa kalsada. Ang kanyang mga tagubilin ay malinaw at direkta, na nag-uutos sa kanila na manmanan ang bawat galaw ng mga tauhan ni Carlos sa loob at labas ng kanilang kumpanya. Ito ang simula ng isang alyansang hindi inasahan ng sinuman, kung saan ang lakas ng masang Pilipino ay nagsama upang labanan ang mapang-aping kapangyarihan ng isang korporasyong nabulag na sa kasakiman. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang dumaloy ang mga impormasyon mula sa mga impormal na tagapagbalita ni Marisol na nakakalat sa buong Maynila at Karatigpo. Nalaman nila na si Carlos ay nagtatago sa isang abandonadong bodega malapit sa Pantalan, kung saan niya pinaplano ang kanyang huling pag-atake sa pamilya ni Rafael. Ang mga driver ng jeepney ay nagsilbing mga mata at tainga ni Marisol, na nagbibigay ng mga ulat tungkol sa bilang ng mga baril at sasakyang nakaparada sa paligid ng kuta ng kanilang malupit na kalaban. Ginamit ni Rafael ang kanyang mga teknikal na kagamitan upang iugnay ang mga ulat mula sa kalsada sa mga digital na ebidensya ng katiwalian na kanyang nakalap noon. Ang kombinasyon ng katalinuhan ni Marisol sa kalsada at ang stratehikong pag-iisip ni Rafael sa negosyo ay nagbunga ng isang planong walang butas at puno ng katiyakan. Alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis bago pa man makatunog si Carlos na ang kanyang mga lihim ay dahan-dahan ang nabubunyag sa harap ng mga awtoridad at ng publiko. Sa kabilang panig, si Carlos ay nagsisimulang mawalan ng kontrol dahil sa hindi niya maipaliwanag na pagkawala ng kanyang mga tauhan sa ilang mahahalagang pwesto sa kalsada. Hindi niya inakala na ang mga taong itinuturing niyang mababa ay magiging mabisang sandata laban sa kanyang matatayog na pangarap na makuha ang buong korporasyon ni Rafael. Ang kanyang kayabangan ang naging sanhi ng kanyang pagkabulag sa katotohanan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa ng mga taong may malasakit sa katarungan at sa kanilang kapwa-tao. Isang lihim na dokumento ang nakuha ng isang batang lansangan na inutusan ni Marisol na pumasok sa opisina ni Carlos sa gitna ng kaguluhan sa paligid. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mga listahan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol upang payagan ang mga ilegal na aktibidad sa loob ng komunidad ng Tondo. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Marisol at Rafael upang tuluyang mapabagsak ang imperyo ng kasamaan na itinayo ni Carlos sa loob ng maraming taon ng kanyang pamumuno. Sa tulong ng mga ebidensyang ito, nagawa nilang kumbinsihin ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na hindi pa nababayaran ni Carlos na maglunsad ng isang formal na operasyon. Ang suporta ng publiko ay lalong lumakas nang ilabas ni Marisol ang isang pahayag sa social media na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng mga tao sa Tondo. Ang kanyang boses ay naging simbolo ng pag-asa para sa libu-libong Pilipino na matagal nang nagnanais ng tunay na pagbabago sa sistema ng hustisya at pamamahala sa bansa. Nagpasya si Marisol na siya mismo ang magmamaneho ng jeepney na magdadala sa mga operatiba patungo sa kuta ni Carlos upang maiwasan ang anumang pagdududa mula sa mga bantay. Ginamit niya ang kanyang pamilyaridad sa mga eskinita upang makarating sa likuran ng bodega nang hindi napapansin ng mga armadong tauhan na nagbabantay sa harap. Ang bawat pagliko at paghinto ng sasakyan ay may katumpakan na nagpapakita ng kanyang pambihirang galing na hinubog ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mahihirap na kalsada ng Maynila. Habang papalapit sila sa target, naramdaman ni Rafael ang kaba ngunit nanatiling panatag ang kanyang loob dahil sa presensya ni Marisol sa kanyang tabi sa sandaling iyon. Nagkatinginan silang dalawa. Isang pagtingin na puno ng pagtitiwala at pangako na tatapusin nila ang laban na ito nang magkasama hanggang sa huling sandali ng panganib. Ang kanilang alyansa ay hindi na lamang tungkol sa negosyo o sa kasunduan ng kasal.
kundi naging isang malalim na pagmamahala na handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami sa lipunan. Nagsimula ang operasyon nang biglang sumalakay ang mga pulis, kasunod ng hudyat mula kay Marisol na nakapasok na sila sa loob ng bakura ng bodega ni Carlos. Ang mga tauhan ni Carlos ay nagulat sa bilis at koordinasyon ng pag-atake, na nagdulot ng kalituhan sa kanilang hanay habang sinusubukan nilang lumaban ng walang direksyon. Nakita ni Marisol si Carlos na sumusubok tumakas sa pamamagitan ng isang lihim na pintuan. Kaya agad siyang kumilos upang harangin ang daan nito gamit ang kanyang matikas na jeepney. Sa gitna ng tensyon, hinarap ni Marisol si Carlos nang walang takot sa kanyang mga mata. Ipinapakita ang lakas ng isang babaeng minaliit, ngunit naging mitsa ng kanyang pagbagsak. Nagulat si Carlos sa katapangan ni Marisol at sa paraan ng kanyang pagsasalita na puno ng awtoridad at dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang halaga. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Carlos na ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang paghamak sa kakayahan ng isang simpleng driver na may busilak na puso at matalas na isipan. Hindi nagtagal, dumating si Rafael at ang mga awtoridad upang tuluyang arestuhin si Carlos sa harap ng mga ebidensyang hindi na nito maikakaila sa harap ng batas. Ang pagkapanalo ni Marisol at Rafael ay naging hudyat ng pagsisimula ng paglilinis sa korporasyon at sa komunidad ng Tondo mula sa mga tiwaling elemento ng lipunan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga taong naniwala na ang katarungan ay makakamit sa pamamagitan ng tamang gawa at matibay na paninindigan. Pagkatapos ng operasyon, bumalik si Marisol sa Tondo kasama si Rafael upang ibalita ang tagumpay sa kanilang mga kapitbahay na naghintay ng may panalangin at pag-asa. Ang buong komunidad ay nagdiwang, at ang pangalan ni Marisol ay inawit bilang kanilang bayani na nagligtas sa kanila mula sa banta ng pagpapaalis at kawalan ng tirahan. Naramdaman ni Marisol ang tunay na kaligayahan, hindi dahil sa kayamanan ni Rafael, kundi dahil sa pagbabagong naidulot niya sa buhay ng mga taong mahalaga sa kanyang puso at pagkatao. Sinimulan na rin ang pagpaplano para sa rehabilitasyon ng Tondo, kung saan si Marisol ang naging pangunahing consultant para sa mga proyektong pabahay at kabuhayan ng mga tao rito. Ang kanyang mga ideya ay nakatuon sa pagbibigay ng dangal sa bawat pamilya. Tinitiyak na ang bawat bata ay may pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan sa buhay. Ang kooperasyon sa pagitan ng korporasyon ni Rafael at ng komunidad ay naging modelo para sa iba pang mga kumpanya na nagnanais tumulong sa kapwa nila Pilipino. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, lalong lumalim ang pag-iibigan ni Marisol at Rafael, na nahanap ang kanilang mga sarili sa gitna ng pagsisilbi sa bayan at sa isa't isa. Madalas silang makitang magkasama sa pagbisita sa mga proyekto, kung saan ang bilyonaryo ay hindi na nahihiyang makisalamuha sa mga karaniwang tao gaya ng ginagawa ni Marisol. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami, na ang pag-ibig ay walang pinipiling antas sa lipunan basta't mayroon itong katapatan, respeto, at parehong layunin sa buhay. Gayunpaman, alam ni Marisol na marami pa ring hamon ang darating dahil ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad naghihilom sa loob lamang ng maikling panahon ng tagumpay. Kailangan nilang maging mapagmatyag laban sa mga bagong banta na maaaring sumulpot mula sa mga natitirang kakampi ni Carlos na nagtatago pa rin sa dilim ng gabi. Ang kanyang pagiging stratehiko ay nananatiling aktibo. Tinitiyak na ang bawat hakbang nila ay protektado at may sapat na paghahanda para sa anumang posibleng mangyari sa kanilang hinaharap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa bubong ng bahay ni Marisol at pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, nangako si Rafael na hinding-hindi niya pababayaan ang Tondo. Sinabi niya na ang kanyang buhay ay nagkaroon lamang ng tunay na kahulugan nang makilala niya si Marisol at maranasan ang kabutihan ng mga taong narito sa lugar. Ang katahimikan ng gabi ay napuno ng matatamis na salita at mga pangarap na dati ay tila imposible ngunit ngayon ay abot kamay na nila dahil sa kanilang pagsisikap.
Sa pagdating ng umaga, muling humawak si Marisol sa manibela ng kanyang jeepney. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na upang mamasada para sa pambili ng gamot ng kanyang ina. Ginagamit na niya ang kanyang sasakyan upang ihatid ang mga kagamitan para sa konstruksyon ng bagong paaralan sa gitna ng komunidad na kanyang pinakamamahal sa buong buhay niya. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Isang simbolo ng tagumpay ng isang simpleng driver na naging reyna ng katarungan at pag-asa para sa lahat. Nalaman din ni Marisol na ang kanyang ina ay tuluyan ng gumagaling dahil sa tulong ng mga pinakamahusay na doktor na kinuha ni Rafael para sa kanyang gamutan sa ospital. Ang pasasalamat niya sa tadhana ay walang hanggan. Batid na ang bawat sakripisyo niya sa kalsada ay nagbunga ng isang himalang hindi niya kailanman inasahan sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay muling nabuo at naging matatag. Handang harapin ang anumang pagsubok na darating nang may buong tapang at pananalig sa may kapal sa bawat araw. Habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon, maraming mga driver ng jeepney ang nabigyan ng mas maayos na sistema ng pasada at mas mataas na kita para sa kanilang mga pamilya sa bahay. Ang Tondo ay dahan-dahang nagbabago mula sa pagiging isang madungis na lugar patungo sa isang masiglang komunidad na puno ng pagkakataon para sa lahat ng mga residente nito. Ang bawat kanto ay may kwento ng tagumpay. At ang bawat tao ay may ngiti sa kanilang mga labi dahil sa biyayang dala ng alyansang Marisol at Rafael. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang balitang dumating na muling magpapatibay sa kanilang katatagan ng loob bago ang kanilang pinakahihintay na araw ng kasal sa simbahan sa susunod. Isang huling pagtatangka mula sa isang hindi inaasahang kaaway ang napaulat na nagbabalak na sirain ang kapayapaan na kanilang pinaghirapan ng husto sa loob ng mahabang panahon ng labanan. Ang susunod na kabanata ay magiging isang malaking hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang buong Tondo ay handa ng tumayo at lumaban kasama ang kanilang minamahal na reyna. Ang gabi sa Tondo ay tila mas madilim kaysa sa karaniwan. At ang simoy ng hangin ay may dalang kakaibang kaba na hindi maipaliwanag ni Marisol habang nagbabantay. Alam niya na ang katahimikang ito ay isang babala ng paparating na unos na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan para sa kanilang mahal na komunidad. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang jeepney, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba isang tambol na naghahanda para sa isang napakalaking labanan. Biglang nakatanggap ng balita si Marisol mula sa kanyang mga kasamahan na nakatakas si Carlos habang inililipat siya sa isang mas mahigpit na bilangguan sa labas ng lungsod. Ang balitang ito ay nagdulot ng pangamba. Ngunit mas nanaig ang determinasyon sa kanyang isipan na hindi niya hahayaang makabalik ang kasamaan sa kanilang mapayapang lugar sa Maynila. Inihanda niya ang kanyang mga tauhan. Ang mga driver na handang itaya ang kanilang buhay para sa katarungan at para sa kaligtasan ng bawat pamilyang naninirahan sa loob ng Tondo. Hindi nagtagal, namataan ang ilang itim na van na walang mga plaka na mabilis na pumapasok sa mga pangunahing kalsada patungo sa sentro ng kanilang munting barangay sa gabi. Mula sa mga sasakyang ito, bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim at may hawak na mga baril at mga sulo na handang sunugin ang bawat barong-barong sa paligid. Ito ang huling pagtatangka ni Carlos na burahin ang lahat ng ebidensya at sirain ang dignidad ng mga taong naglakas loob na tumayo laban sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Ginamit ni Marisol ang busina ng kanyang jeepney bilang hudyat sa lahat ng mga residente na simulan na ang kanilang binuong stratehikong depensa laban sa mga mapanganib na mananakop. Ang mga driver ng jeepney ay sabay-sabay na nagpaandar ng kanilang mga makina, na lumikha ng isang nakabibinging ugong na tila ba isang hukbong naghahanda para sa isang matinding gyera. Sa bawat kanto, ang mga ilaw ng jeepney ay itinutok sa mga kalaban upang silawin sila at bigyan ng bentahe ang mga taong nakatago sa madidilim na eskinita. Mabilis na bumaba si Marisol mula sa kanyang sasakyan at nagsimulang magbigay ng mga instruksyon sa mga kabataang lalaki na may hawak na mga balde ng tubig at buhangin.
Alam niya na ang sunog ang pinakamalaking banta sa kanilang lugar. Kaya tinitiyak niya na bawat mitsa ng apoy ay agad na mapapatay bago pa ito kumalat sa kabahayan. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga natatakot na matatanda at bata na kasalukuyang nagtatago sa ilalim ng kanilang mga lamesa. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Rafael kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang security personnel upang direktang sumabak sa labanan at protektahan ang babaeng mahal niya sa buhay sa Tondo. Hindi siya nagsuot ng mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng jacket at tactical vest na nagpapakita na handa siyang makipagsabayan sa hirap at panganib ng tunay na pakikipaglaban sa kalsada. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Marisol at sa isang sulyap lamang, naintindihan nila ang kailangang gawin upang tuluyang mapigilan ang mga tauhan ni Carlos. Marisol, ang iyong mga tauhan ang magsisilbing gabay sa mga pasikot-sikot na daan, habang ang aking grupo ang haharap sa kanilang mga armas sa gitna ng daan. Wika ni Rafael. Tumango si Marisol at agad na itinalaga ang bawat driver na gamitin ang kanilang mga sasakyan bilang mga harang o barikada upang hindi makagalaw ang mga van ng mga kalaban. Ang koordinasyon sa pagitan ng karanasan sa kalsada at modernong taktika ng seguridad ay naging susi sa pagpigil sa unang bugso ng marahas na pagsalakay. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa buong paligid, na sinasabayan ng sigawan ng mga taong lumalaban gamit ang mga bato, bote, at anumang bagay na kanilang mahawakan. Ang mga tauhan ni Carlos ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na ang mga mahihirap na residente ay magkakaroon ng ganitong uri ng organisadong paglaban sa gitna ng gabi. Maraming mercenaries ang napilitang umatras dahil sa takot na maipit sa mga makikitid na eskinita na tila ba naging isang malaking bitag para sa kanilang lahat sa oras na iyon. Nakita ni Marisol ang isang grupo ng mga bata na naipit sa isang nasusunog na bahay. Kaya hindi siya nag-atubiling tumakbo patungo sa panganib upang iligtas ang mga ito. Gamit ang kanyang basang jacket, pumasok siya sa loob ng naglalagablab na gusali, habang ang mga baga ay dahan-dahang nahuhulog sa kanyang paligid sa gitna ng makapal na usok. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot para sa mga bata. Ngunit ang kanyang determinasyon na walang sino mang mamamatay sa gabing ito ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Matagumpay niyang nailabas ang mga bata bago tuluyang gumuho ang kisame ng bahay. Isang kabayanihan na nakita ng maraming residente na nagbigay sa kanila ng higit na inspirasyon na lumaban. Nang makalabas siya, sinalubong siya ni Rafael na may matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit isang ngiti lamang ang ibinigay ni Marisol upang ipakita na siya ay ligtas sa bawat sandali ng panganib. Ang kanilang pag-ibig ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng madilim at madugong gabi sa Tondo. Habang nagpapatuloy ang labanan, lumitaw si Carlos mula sa isa sa mga sasakyan. Mukhang baliw at may hawak na isang malaking baril habang nagsisigaw ng mga pagbabanta sa lahat. Galit na galit siya dahil nakikita niyang ang kanyang imperyo ay dahan-dahang nawawasak ng isang babaeng driver ng jeepney at ng kanyang sariling pamangkin na si Rafael. Itinutok niya ang kanyang baril kay Marisol. Ngunit bago pa siya makakalabit, isang mabilis na pag-atake mula sa gilid ang nagpabagsak sa kanya sa maputik na kalsada. Si Rafael ang bumanat kay Carlos. Ginagamit ang kanyang galing sa martial arts upang tuluyang madisarmahan ang kanyang tiwaling amain sa harap ng maraming saksi sa gitna ng daan. Nagkaroon ng isang matinding mano-manong labanan sa pagitan ng dalawa, kung saan ang bawat suntok ay may dalang bigat ng mga taon ng pang-aapi at kawalang katarungan na idinulot ni Carlos. Sa huli, napasuko ni Rafael ang kanyang kalaban. Ipinapakita na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa katuwiran at hindi sa paggamit ng dahas laban sa mga mahihina. Sa kabilang panig, ang mga driver ng jeepney ay matagumpay na na-corner ang natitirang mga tauhan ni Carlos.
sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga sasakyan bilang isang pabilog na kuta. Walang kawala ang mga kalaban. At dahil sa takot, sa galit ng taong bayan, isa-isa silang nagbaba ng kanilang mga sandata at sumuko sa mga operatiba ng pulisya na dumating. Ang katahimikan ay dahan-dahang bumalik sa tondo. Ngunit ang amoy ng usok at ang bakas ng labanan ay nananatiling saksi sa kabayanihan ng bawat isa. Hinanap ni Marisol ang kanyang ina sa gitna ng mga tao at laking pasasalamat niya nang makita itong ligtas sa pangangalaga ng ilang mga kapitbahay sa isang tagong lugar. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Ramdam ang panginginig ng kanyang katawan mula sa pagod at sa matinding adrenaline na dumaan sa kanyang mga ugat sa gabing iyon. Alam ni Marisol na ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang proseso ng paghilom para sa kanilang lahat na dumanas ng takot. Si Rafael ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay may mga galos at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Dahil sa wakas ay tapos na ang dilim. Pinuntahan niya ang bawat sugatang residente at tiniyak na makakatanggap sila ng sapat na medikal na atensyon mula sa mga doktor na kanyang ipinatawag upang tumulong sa komunidad. Ang kanyang pagiging bilyonaryo ay kinalimutan niya muna. Dahil sa sandaling ito, isa lamang siyang lalaking nagmamalasakit sa kanyang mga kapwa-tao at sa kanyang pamilya. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa silangan. Ang liwanag nito ay tumama sa mga wasak na jeepney at sa mga gusaling bahagyang nasunog sa gitna ng kalsada ng tondo. Ang mga tao ay nagsimulang maglinis ng kanilang paligid. May mga ngiti sa kanilang mga labi kahit na marami silang nawala dahil sa naganap na madugong labanan sa gabi. Ang pagkakaisa na ipinamalas nila ay isang patunay na walang sinumang makapangyarihang tao ang makakatalo sa isang bansang nagkakaisa para sa kanilang karapatan at dangal. Inutusan ni Rafael ang kanyang mga tauhan na dalhin si Carlos sa isang lihim at mas ligtas na pasilidad kung saan hinding-hindi na ito makakatakas pa kahit gumamit ng koneksyon. Tiniyak niya na ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga krimen ni Carlos sa gabing ito ay maayos na naidokumento upang magsilbing ebidensya sa darating na paglilitis sa korte. Ang hustisya ay dahan-dahang nakakamit. At ang bawat biktima ng kasakiman ni Carlos ay magkakaroon na ng pagkakataong magsalita at mabigyan ng katarungan sa buhay. Si Marisol ay muling tumayo sa tapat ng kanyang jeepney, na ngayon ay may mga tama ng bala at gasgas. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. Ang jeepney na ito ang nagsilbing simbolo ng kanilang paglaban. Isang bakal na kuta na hindi natinag sa harap ng mga baril at apoy ng mga taong walang puso. Alam niya na kailangan niyang ayusin muli ang kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa dahil mayroon na siyang Rafael sa kanyang tabi. Nagpasalamat ang mga opisyal ng barangay kay Marisol at Rafael sa kanilang pambihirang pamumuno na nagligtas sa maraming buhay at ari-arian mula sa tiyak na pagkawasak sa gabing iyon. Ang mga kwento ng kanilang katapangan ay mabilis na kumalat. At ang tondo ay hindi na lamang tiningnan bilang isang lugar ng kahirapan, kundi isang lugar ng mga bayani. Ang bawat residente ay nakaramdam ng bagong uri ng pagpapahalaga sa kanilang sarili. Batid na kaya nilang baguhin ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng tamang pagkilos at pagkakaisa. Sa gitna ng pagdiriwang, naramdaman ni Marisol ang isang matinding antok at pagod. Ngunit pinilit niyang manatiling gising upang masaksihan ang bawat sandali ng kanilang tagumpay sa kalsada. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay at dahan-dahang inalalayan siya pauwi sa kanilang dampa upang makapagpahinga at makabawi ng lakas pagkatapos ng lahat ng mga kaganapan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matibay. Isang relasyong hinubog ng dugo, pawis, at ng matinding pagnanais na makamit ang katarungan para sa lahat ng mga Pilipino. Bago siya tuluyang makatulog, naisip ni Marisol ang mga plano nila ni Rafael
para sa rehabilitasyon ng Tondo na ngayon ay mas lalong naging mahalaga dahil sa pinsalang idinulot ng giyera. Alam niya na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay mapupuno ng pagtatayo muli. Hindi lamang ng mga bahay, kundi pati na rin ng mga pangarap ng bawat bata. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa. Batid na, ang pinakamadilim na gabi ay natapos na at ang bukas ay magdadala ng bagong liwanag. Sa labas, ang mga driver ng jeepney ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga sasakyan. Ang tunog ng mga martilyo at welding machine ay nagsilbing musika ng muling pagbangon ng buong komunidad. Walang sinumang sumuko. At sa halip ay mas lalong naging masigla ang lahat sa pagtulong sa kanilang mga kapitbahay na mas higit na naapektuhan ng mga naganap na sunog at putok. Ang Tondo ay muling mabubuhay. Mas malakas at mas matatag kaysa sa dati. Dahil sa mga taong handang lumaban para sa kanilang lupain at pamilya. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang natutulog na si Marisol. Nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya hahayaang muling makaranas ng ganitong uri ng panganib ang babaeng nagligtas sa kanyang puso. Gagawin niya ang lahat upang ang Tondo ay maging isang paraiso para sa mga mahihirap. Isang lugar kung saan ang katarungan at pag-ibig ang siyang namamayani sa bawat araw. Ang labanan sa gabi ay tapos na. At ang panalo ay para sa mga taong naniwala sa kapangyarihan ng kabutihan at katapatan sa kanilang kapwa. Sa bawat sulok ng Maynila, ang balita tungkol sa labanan sa Tondo ay naging mainit na paksa, na nagbubukas ng mga mata ng marami tungkol sa tunay na kalagayan ng mga maralita. Maraming tulong ang nagsimulang dumating mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, na nagnanais na makibahagi sa muling pagtatayo ng komunidad na naging simbolo ng katapangan ng bansa. Ang kwento ni Marisol at Rafael ay hindi na lamang isang romantikong kwento, kundi isang pambansang inspirasyon na nagpapatunay na ang pagbabago ay posible kung tayo ay magkakaisa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumilip sa mga siwang ng mga nasirang gusali sa Tondo, na nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat pamilyang dumanas ng takot at hirap noong nakaraang gabi. Habang ang usok mula sa mga namatay na apoy ay tuluyan ng napaparama. Nakita ang pagkakaisa ng mga tao na nagsimulang magpulot ng mga labi ng kanilang mga ari-arian nang may ngiti sa kanilang mga labi. Alam ng lahat na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanila kundi para sa katarungan na matagal na nilang ipinagdarasal sa may kapal sa bawat araw ng kanilang pamumuhay. Sa loob ng korte, si Carlos ay formal nang kinasuhan ng maraming krimen kabilang na ang pagtatangka sa buhay ni Rafael at ang panununog sa mga kabahayan ng mga mahihirap na residente sa lungsod. Dahil sa dami ng mga ebidensyang nakalap ni Marisol at ng mga tapat na driver ng jeepney, wala nang nagawa ang kanyang mga abogado kundi tanggapin ang mabigat na hatol ng batas laban sa kanya. Ang kanyang dating makapangyarihang imperyo ay tuluyan nang gumuho. At ang lahat ng kanyang mga ilegal na ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno upang gamitin sa mas makabuluhang layunin sa lipunan. Ang mga lansangan na dati ay puno ng putik at amoy ng basura ay dahan-dahang napalitan ng mga konkretong daanan at maayos na sistema ng kanal sa tulong ng pondo mula sa pundasyon ni Rafael. Si Marisol ang naging pangunahing tagapangasiwa sa proyektong ito. Tinitiyak na ang bawat pamilya ay magkakaroon ng sariling tahanan na may kuryente at malinis na tubig na magagamit nila sa araw-araw na pamumuhay. Ang kanyang diskarte sa kalsada ay nagamit niya sa pamamahala ng mga manggagawa. Kaya naging mabilis at maayos ang pagpapatayo ng mga bagong gusali para sa lahat ng mga residente sa lugar. Isang malaking sentro ng kabuhayan ang itinayo sa gitna ng Tondo, kung saan ang mga kababaihan ay binigyan ng pagsasanay sa pananahi at iba pang mga kasanayan upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan sa loob ng tahanan. Si Rafael ay madalas na bumibisita rito. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kaibigan na handang makinig sa mga mungkahi ng mga tao para sa ikabubuti ng kanilang pamayanan sa Maynila. Ang bawat sentimo na kinita ng kumpanya mula sa mga proyektong ito
ay ibinabalik sa mga residente sa anyo ng mga serbisyong panlipunan at mga kagamitan para sa kanilang muling pagbangon. Dahil sa maayos na pamamahala ni Marisol at Rafael, ang Tondo ay naging isang modelo ng urban development na hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang mga bansa sa buong mundo. Maraming mga foreign investors ang nagpahayag ng interes na tumulong sa mga katulad na proyekto. Batid ang tagumpay na naidulot ng pagtutulungan ng mga mayayaman at mahihirap para sa iisang layunin sa buhay. Ang bawat bata sa komunidad ay meron na ngayong access sa libreng edukasyon at sapat na nutrisyon, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makamit ang kanilang mga pangarap sa hinaharap. Ang ina ni Marisol na si Aling Rosa ay tuluyan ng gumaling at ngayon ay isa na sa mga aktibong miyembro ng samahan ng mga matatanda sa kanilang bagong komunidad sa labas ng lungsod. Nakikita sa kanyang mga mata ang kagalakan tuwing pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang naglilingkod sa mga tao at namumuhay ng may dignidad at respeto mula sa lahat. Alam ni Aling Rosa na ang lahat ng kanilang mga sakripisyo ay nagbunga ng isang himalang hindi niya kailanman inakala na mangyayari sa kanilang payak at mahirap na pamumuhay noon. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw ng kasal ni Marisol at Rafael na gaganapin mismo sa gitna ng Tondo upang saksihan ng bawat residente na naging bahagi ng kanilang kwento. Hindi ito isang marangyang pagdiriwang sa isang mamahaling hotel sa Makati, kundi isang tapat at makabuluhang seremonya na puno ng pagmamahal at pasasalamat sa bawat isa sa kanilang buhay. Ang kalsadang dating pinagdaanan ng jeepney ni Marisol ay nilatagan ng pulang alpombra. At ang mga bulaklak sa paligid ay galing sa mga hardin na itinanim mismo ng mga tao sa komunidad. Nakasuot si Marisol ng isang simpleng gown na gawa sa pinakamagandang tela ng pinya na hinabi ng mga kababaihan sa Tondo bilang regalo sa kanilang itinuturing na reyna at bayani sa lugar. Habang naglalakad siya patungo sa dambana, hindi niya mapigilang maluha dahil sa dami ng mga taong bumabati sa kanya nang may mga ngiti at panalangin para sa kanyang kaligayahan kasama si Rafael. Ang kanyang ganda ay nagniningning hindi dahil sa mga hiyas na suot niya, kundi dahil sa busilak na puso at katapangan na ipinamalas niya sa harap ng matitinding pagsubok ng tadhana. Naghihintay si Rafael sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at wagas na pag-ibig para sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan at nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Nang makarating si Marisol sa kanyang tabi, hinawakan niya ang kamay nito ng napakahigpit. Isang pangako na hinding-hindi niya ito bibitawan sa anumang bagyo na darating sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa hinaharap. Ang seremonya ay pinamunuan ng isang paring matagal ng katuwang ng mga mahihirap, na nagbigay ng mga salitang puno ng inspirasyon para sa bawat isa sa kanila. Sa gitna ng kahirapan at panganib, ang pag-ibig ni Marisol at Rafael ay nagsilbing liwanag na nagbukas ng mga mata ng marami tungkol sa kapangyarihan ng kabutihan at katapatan sa kapwa. Wikang pari. Ang bawat saksi ay naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Dahil sila mismo ang nakakita kung paano hinarap ng dalawa ang kasamaan ni Carlos nang walang takot o pag-aalinlangan sa puso. Ang pagpapalitan ng mga singsing ay naging simbolo ng isang bagong simula. Hindi lamang para sa magkasintahan kundi para sa buong bansa na nagnanais ng tunay na pagbabago sa sistema. Pagkatapos ng kasal, isang malaking handaan ang inihanda kung saan ang lahat ng mga residente ay inimbitahan na makisalo sa mga pagkaing inihanda ng mga lokal na kusinero at mga tindera sa palengke. Ang tugtugan ay masigla, at ang bawat isa ay nagsayawan sa gitna ng kalsada. Ipinagdiriwang ang tagumpay ng katarungan at ang pagsilang ng isang bagong uri ng pamumuno sa kanilang mahal na komunidad. Ang jeepney ni Marisol ay pinalamutian ng mga bulaklak at naging sentro ng mga larawan. Isang paalala na sa likod ng bakal ay may pusong handang lumaban para sa tama.
Ginamit ni Rafael ang pagkakataong iyon upang i-anunsyo ang pagtatayo ng Marisol Educational Foundation na naglalayong magbigay ng mga scholarship sa mga anak ng mga driver ng jeepney sa buong Maynila. Ang balitang ito ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Dahil alam ng lahat ng edukasyon ang tanging susi upang tuluyang makaalis sa siklo ng kahirapan at kawalan ng oportunidad sa buhay. Ang bawat bata ay binigyan ng mga kagamitan sa paaralan. At ang mga paaralan sa Tondo ay nilagyan ng mga makabagong teknolohiya upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng modernong mundo. Sa sumunod na mga buwan, si Marisol ay patuloy na naging aktibo sa pagbisita sa mga komunidad. Tinitiyak na ang bawat proyekto ay naipapatupad ng tama at walang anumang bahid ng katiwalian o paboritismo. Ang kanyang boses ay naging malakas sa loob ng board of directors ng kumpanya ni Rafael, kung saan siya ang nagpapaalala sa lahat tungkol sa kahalagahan ng social responsibility sa bawat desisyon ng negosyo. Dahil sa kanyang impluwensya, ang korporasyon ay naging isa sa mga pinaka-ethical na kumpanya sa bansa na nagbibigay ng mataas na pasahod at maayos na benepisyo. Ang kwento ng kanilang pag-iibigan ay isinulat sa mga pahayagan at naging paksa ng maraming dokumentaryo na naglalayong ipakita ang tagumpay ng mga taong may matibay na paninindigan sa moralidad at katarungan. Maraming mga kabataan ang tumingin kay Marisol bilang kanilang idolo. Isang babaeng nanggaling sa hirap ngunit hindi hinayaang malunod sa kasakiman nang dumating ang pagkakataong magkaroon ng malaking yaman at kapangyarihan. Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba ay nananatiling tatak ng kanyang pagkatao, na siyang dahilan kung bakit siya ay minahal ng lubos ng lahat ng mga nakasalamuhan niya. Isang hapon, habang namamasyal sila ni Rafael sa dalampasigan ng Tondo, na ngayon ay malinis na at puno ng mga puno, naisip ni Marisol ang lahat ng mga pinagdaanan nilang pagsubok noong una silang magkakilala. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mga bata na malayang naglalaro sa buhanginan. Malayo sa banta ng mga armadong lalaki o ng mapang-aping demolition na dati ay kinatatakutan ng bawat pamilya rito. Alam ni Marisol na ang bawat sugat sa kanyang puso ay naghilom na. At ang bawat luhang pumatak ay napalitan na ng wagas na kaligayahan at kapayapaan. Rafael, kung hindi mo sana sinakyan ang jeepney ko noong araw na iyon, marahil ay hanggang ngayon ay mamasada pa rin ako sa ilalim ng init ng araw nang walang kasiguraduhan. Biro ni Marisol. Tumawa si Rafael at hinakap siya ng mahigpit. Sinasabing siya ang tunay na mapalad dahil nahanap niya ang isang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tunay na tao sa gitna ng mundo. Ang kanilang tawanan ay sumabay sa huni ng mga alon. Isang himig ng tagumpay na nanggagaling sa kailaliman ng kanilang mga puso na nag-uumapaw sa pasasalamat. Sinimulan na rin nilang pagplanuhan ang pagpapalawak ng kanilang mga proyekto sa ibang bahagi ng bansa kung saan marami pang mga Pilipino ang nangangailangan ng tulong at pagkakataong makabangon muli. Ang alyansang ito ay hindi lamang para sa Tondo, kundi para sa buong sambayanan na nangangarap ng isang bansang may katarungan, pantay na karapatan, at pagmamalasakit sa bawat mamamayan nito. Ang bawat hakbang nila ay nakatutok sa pangmatagalang solusyon. Tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay hindi na muling makakaranas ng matinding pang-aapi mula sa mga makapangyarihang individual sa lipunan. Nagkaroon din ng pagkakataon si Marisol na muling magmaneho ng kanyang paboritong jeepney. Ngunit sa pagkakataong ito ay upang ihatid ang mga donasyon para sa isang orphanage sa kabilang lalawigan sa gitna ng bundok. Kasama niya si Rafael sa loob ng sasakyan. At habang binabagtas nila ang mahabang daan, nararamdaman nila ang kalayaan na tanging ang paggawa ng mabuti ang makakapagbigay sa isang tao. Ang makina ng jeepney ay nananatiling matatag, gaya ng kanilang pagmamahalan na hindi nagpatinag sa anumang unos na dumaan sa kanilang buhay sa loob ng mahabang panahon. Sa huling bahagi ng taon, nanganak si Marisol ng isang malusog na sanggol na lalaki.
na pinangalanan nilang Rafael Jr. bilang simbolo ng katapatan at kabutihan ng ama nito sa lahat. Ang buong Tondo ay muling nagdiwang sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya, na tinitingnan nila bilang tagapagmana ng mga adhikain ni Marisol at Rafael para sa bansa. Ang sanggol ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng pag-ibig at malasakit. Natututo sa murang edad kung paano maging matatag at marangal sa bawat kilos na gagawin niya sa buhay. Habang tumatanda, ang kwento ni Marisol at Rafael ay naging isang alamat sa kalsada, na isinasalin sa bawat henerasyon ng mga driver ng jeepney bilang paalala ng kanilang dangal at katapangan. Ang Tondo Heights ay naging simbolo ng tagumpay ng masang Pilipino. Isang lugar kung saan ang pangarap ay naging katotohanan dahil sa pagkakaisa at pananalig sa katarungan ng bawat isa. Ang sikat ng araw sa bawat umaga ay tila bumabati sa kanila. Nagpapaalala na ang bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang makagawa ng mabuti at makatulong sa kapwa-tao. Sa huling sandali ng kwento, nakita ang matandang jeepney ni Marisol na nakapark sa isang espesyal na museo sa loob ng komunidad, na may nakasulat na ang sasakyan ng katarungan at pag-asa. Maraming mga turista at mag-aaral ang bumibisita rito upang malaman ang kasaysayan ng laban ni Marisol at Rafael laban sa kasamaan ni Carlos sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat gasgas sa bakal nito ay may kwento. At ang bawat bahagi nito ay saksi sa isang pag-ibig na nagpabago sa kapalaran ng libu-libong mga pamilya sa buong bansa sa Pilipinas. Nanatiling matatag ang kanilang samahan hanggang sa huli. Pinatutunayan na ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng pera kundi sa lalim ng epekto na naidulot mo sa buhay ng ibang tao. Si Marisol, ang dating driver ng jeepney, ay pumanaw ng may ngiti sa mga labi. Batid na nagawa niya ang kanyang misyon sa lupa ng may buong katapatan at tapang. Ang kanyang legacy ay nananatiling buhay sa bawat kalsada ng Tondo, sa bawat ngiti ng batang nag-aaral, at sa bawat driver na humahawak sa manibela ng may dangal sa bawat biyahe. Ang Tondo ay hindi na kailanman muling babalik sa dilim, dahil ang liwanag na iniwan ni Marisol at Rafael ay sapat na upang magsilbing gabay sa lahat ng mga susunod na haharap sa mga hamon. Ang katarungan ay nanatiling buhay, at ang pag-ibig ay patuloy na namamayani sa puso ng bawat Pilipino naniniwala sa himala ng kabutihan sa gitna ng mahirap na mundo. Ang kwentong ito ay nagtatapos nang may katiyakan na ang bawat sakripisyo ay may katumbas na biyaya. At ang bawat mabuting gawa ay hinding-hindi kailanman malilimutan ng tadhana.